Balita mga kabudol. Welcome sa akin channel and this is Budol Rider. Ngayon naman, may project tayo today. So yung project natin na Budol GT ay naka single brake noon. Pero nagkaroon na ako ng pagkakataon na ma-installan siya ng front brake sa harap. So ito, may front brake na siya sa harap. Pero ito ngayon ang problema. Problema natin, ang haba ng hose mga kabudol. Tingnan mo naman ang haba. Pang likod to eh. So plano natin, puputulan. Pero imbis na puputulan natin itong hose, babalik ko yung talagang pangharap niya. So yun yung gagawin natin. So pagka ginawa natin yun, magre-rebleed tayo syempre. So yun naman yung gagawin natin yun. Tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-bleed ng hydraulic brakes. Tara! So first step is kailangan muna natin ma-drain yung ating oil mula dito sa ano na to, sa hydraulic brake na to. So bago natin simulan yan, siguraduhin muna natin na naalis na natin yung ating brake pads dito sa ating caliper. So ito talaga yung kailangan nating gawin eh. Kasi sa oras kasi na pagka nag-drain tayo, maaari kasi makontaminate ito pag hindi natin inalis. So nako kasi nakaugalian ko magde-drain ako dito sa sa baba. So may proseso sa pagde-drain eh. Pwedeng proseso rito para safe na masip-sip natin yung oil na hindi tayo masyadong magkakalat. So kailangan natin gumamit ng syringe. Magamit tayo ng syringe. So yan, ito yung syringe pagkabit. Check lang natin yung yung syringe kung gumagana pa ng maayos. Medyo nag-stack up eh. So yan. So medyo gumagana. Malambot na siya ulit. Kailangan kasi yan eh. Laro-laroin mo muna bago uli gamitin. Kasi yan eh. Lumalapit siya. Natutuyuan. Kailangan kumini siyang ganyan. Para madaling mahila. So ngayon ang proseso. So kailangan natin ng alin. So ito yung alin ko. So para ma-safe siguro, kabit natin dun sa handlebar para naka siya, naka-level. So this side muna tayo magkakabit ng brake lever para naka-losong siya. So buksan natin ngayon yung top cap niya. Yan. So yan, buksan muna natin. Ayan, tabi nyo mabuti para hindi natin ma-misplace. Then attach natin yung post dito sa ito yung lead port. Medyo hindi gano'ng kita eh itong lead port. Sabit natin dyan. So yan. So next step is i-release natin yung lock ng lead port. So dito siya makikita sa M315 dito sa gawin na to. Medyo may katigasan. Yan. Pagka lumawag na ganyan, hindi mo kailangan luluwangan ng todo. Sa oras na lumawang na yan, lalabas na yung yung langis niya. So ngayon, proceed na tayo sa paghila yung langis. Medyo medyo manilaw to So ito kasi nung nag-experiment ako minsan, baby oil lang yung ginamit ko dito eh. Start natin. Palagay ko sapat na to. So sarado muna natin para hindi tayo magkalat. Sarado muna natin. Ayan. Hindi mo kailangan higpitan. Kailangan na isara para hindi tayo magkalat. Tapos make sure pagka ihilahin nyo, nakapisil kayo dito sa lock na to. Para hindi magkalat. Tapos drain natin muna dito yung ating inalis. So ito yung baby oil after almost kulang 6 months siguro to. Ito lang. 4 to 5 months lang. Ganun na yung kulay ng baby oil pagka nasa system mo siya.
pag nandun siya sa hydraulic brakes. Hindi siya maitim eh. Manilaw. Ewan ko lang pagtapos ng taon kung anong itsura niya ito. So far ginamit ko yung baby oil, wala naman akong napansing mga problema. So since non-series lang naman itong brake set na to, hindi naman siya ganun ka-big deal kung babalahan mo siya ng baby oil. So yun lang naman sa akin eh, kasi may kamahalan din kasi yung mineral oil eh. So lalo kung pang ano lang, pang dito lang naman yung bike, hindi naman pang aggressive yung riding. Ano naman, tolerable naman siya. Kasi mas mataas lang daw yung heat resistance nung naka-hydraulic talaga na na hydraulic oil. Mas mataas lang yung heat resistance niya. So ang susunod nating proseso ay alasin na natin yung post ng calipers. So meron ng wrench dito sa kasama dito sa bleed kit ng ECM-TV. Pwede kayong makabili nito sa Lazada. So, alisin na natin. So yung mga matigas-tigas to Yeah, naku, tigas nga. Yeah, yun. Hindi naman pala ganun katigas. Ayan, pihit ko na. Ayan, ganyan na pagkalas counterclockwise. Tapos, kakamay na lang. Hindi naman ito mapapanis ng lagay natin. So, nag-release lang natin yung tornilyo. Ito medyo may lupa Ano, pansin mo siya may resistance o may nalalaglag na lupa. Tapos ngayon yan, hindi pa siya nabubunot Ayun, kahit hindi siya nabubunot. So, para mabunot mo siya ngayon, kailangan mo siya nung hilahin. Medyo twist mo konti, tapos hilahin. Ayan, tanggal na. Tapos, taktak lang natin ito. So, kailangan pala muna mabuksan ulit dito sa kabila. Para, takpan mo muna dito. Kailangan itaktak. Baka sakali may natira pa. So far wala naman na. So, secure man na natin yung caliper. Tapos, patuloyin natin yung mga natitira. So ngayon, tanggalin naman natin yung nasa levers. So ngayon, ang problema ko naman, ano ko kukunin to ngayon? Ang maganda sigurong gawin ko na lang, imbis na putulin ko to. Ito na lang siguro, hihiwain ko na lang siguro to para hindi ko na masayang itong fitting na to. Bukan ko lang gawan ng paraan nito para makuha natin itong grommet. Ingat sa paggamit ng cutter. Mukhang hindi talaga magkakasya. Kailangan ko na putulin to. Banda rito. Dissect na natin hanggang dito. Tapos secure na lang natin ito ng cable tie. Ayan. Tapos cable tie na lang natin dito. Pwede na. Punas-punasan muna natin ng konti ito bago natin isauli. Punas. Taktak natin konti. Tumutulo pa. So far malinis naman itong isang to. Kasi pag ganun pag hindi pa gano'n halos hindi naman nagkaka-dirt yung loob. Ang nangyayari lang yung langis umiitim, parang na-expire ba yung langis na parang napapanis pa siya, iba yung kulay, kaya yung nangyayari mini-maintain siya. Tsaka bukod pa ron, pagka nawawala yung viscosity nung langis, parang nagiging tubig na siya pagka tumatabang na yung mineral oil. At nangyayari din doon, minsan hindi nagiging spongy feeling na kasi parang nag-evaporate din siya sa hindi malamang dahilan. So ngayon, babalik na natin kakabit natin yung bagong fitting. Bago na luma pala to. So ito yung dating fitting. So dito sa may fitting na to, ito na yung nakakabit. Ito yung original na nakakabit dyan dati. Doon sa sa pang-front nito. Tapos ngayon, nagkabit ako ng bagong fittings dito sa kabila.
So ginawa ko nung last time na nilubog ko na tong pin na to. Kasi ito i-crimp na lang to sa pagkakabit dito. So, habang tinitread natin siyang ganyan. So dito na tayo magsisimula sa sa caliper. Kasi ito na yung hawak-hawak natin yun eh. So tandaan nyo rin pagka ikakabit nyo rin ito, dapat na may konting grasa. So in my case, meron pa siyang konting grasa. Kaya pwede na siyang i-direkta. So ang proseso, kailangan ipasok siya mabuti. Kung mapapansin nyo sa loob, meron siyang kanal na nakahulma para dito sa fitting. So pag pinasok natin siyang ganyan, ayan, pagkapasok, teka, ay pumasok. Dapat pumapasok to eh. So yan, medyo nakasentro na siya sa gitna. Pagka swing ko tong ganyan, sumesentro na siya. Kailangan lang itulak nyo siyang mabuti, tulak nyo yung fitting, tapos i-thread nyo na siya. Thread na siya ng ganito, pag ganito. Ayan, pag ganyan. So, ayan. So make sure lang nakatulak ng mabuti. Ayan, pagka kasi ganyan, nabubunot eh. Kailangan itulak nyo lang mabuti bago ikutan. Itulak ng mabuti, then pihit. Ayan, pinihit ko na siya, medyo kumagat na siya, hindi na siya nabubunot basta-basta. Ayan. Kasi itutuloy lang tong proseso na to hanggang sa umigpit. Tuloy natin. Hanggang sa umigpit. Hindi man siya matigas pihitin. Tsaka maramdaman mo na yung resistance pag sapat na yung iyong pagkakapihit. So sa case na to, hindi na to basta maglilik. Pagka ganyan, basta tama yung lapat, yung lilik, kahit tilay mo siya, hindi na siya nabubuo. So yan, in my case, medyo mahigpit na to. Ayan, halos hindi na rin gano'ng mapihit. So ayan, sa palagay ko naman, okay na siguro to. Tapos kabit natin itong kinalas natin na pihit na, na grommet dito, pabalik. Yan. Tapos tulak lang natin. Yan. Tulak natin. So pwesto ko lang na maayos dun sa lever. Yung So yun, dito na tayo ngayon sa levers. Magkakabit ng hose. So ang proseso same lang din sa calipers. So pasok natin to. And then yung fitting. So pag bago nyo ikabit, huwag nyo kalimutan lagyan ng grease kahit pa paano. So in my case, meron pa itong grease. So ayan, screw natin. Screw natin siya mabuti. Tapos pilitin ng wrench. Okay na siguro. Tapos yung pagkakabalaktot ng hose, depende na lang yan pag naikabit na ron sa sa rotors. So yun, lagay natin dito. Sisecure na lang natin ito sa cable tie. So nakabukas na ngayon yung aking top cap. Lalagay na natin yung lead cap. So dito na tayo ngayon sa ating lead portion. So ang susunod na step, gamit lang tayo ng ipinagbabawal na technique. Hala, napilas. Epic fail. At dito na nagsisimula ang ating bleed process. So una, maglagay muna tayo dito ng ang ipinagbabawal na langis. Baby oil. Mala na tayo. Malaset bike hacks. So this is the process. Sip-sip tayo ngayon ng baby oil. So, medyo damihan na natin para meron tayong pondo. So ngayon ikabit natin dito sa bago natin ikabit. Siguro din yung walang bubbles bago nyo ikabit. Pag kinabit natin dito, diretso lang. So as you notice, merong bubbles nung pinasok natin. So minsan kasi hindi maiwasan eh.
So medyo napasama lang tayo sa pagkakahawak natin. So yan ang proseso. Gawa natin. So yan, makita mo maahon yung bubbles. Kaya mo muna siyang makaahon. So yan, may bubbles. Kaya mo muna siyang makaahon yung mga bubbles nito. Mga bubbles. Maganda ititim na rin natin ng konti para ay bukas na nga pala ano. Ititim muna natin yung mga hangin. Halos puro hangin pala to. So huwag kayong mag-alala pagka ganito. Pwede natin itulak to papupuntahin muna natin yung lahat ng hangin dun sa kabilang side. Dun sa bleed cap muna yung lahat ng hangin. Ayan, medyo marami na tayong pinor. Check natin yung bleed cap. Baka mabuti, baka maputol. So umapaw na rito sa bleed cap. Sara muna natin. Bunot. Ayan. Struck muna natin yung ating bleed cap para maalis natin yung maruming langis. Tapos balik na natin yung ating bleed cap. Ngayon, ang proseso, dagdagan natin dito. Lagyan natin ng pondo. Pag walang pondo, makukurap. Kaya kailangan may pondo. Tapos give a press. Ay, hindi pa pala tayo pwede mag-give a press. Kailangan natin lagyan muna ng bleed block. So maganda kasi may bleed block Pagka may bleed block, mas mabibleed natin siya ng maayos. Kailangan pisilin nito mabuti. Kailangan may pasok na mabuti yung bleed block. So sungkitin muna natin mabuti kasi mahirap ipasok yung bleed cap So kailangan may pasok mo yung piston dito at saka rod sa loob. Ayan. Mukhang natulak ko naman na siguro. Ayan, pumasya na. Pwede nyo ilagay itong pins na to para ma-secure yung pwesto nya. Ngayon, doda pisil-pisil. Lambot niya sobra. Parang walang laman. May ano to, may hangin. Kasi walang resistance pag pinindot mo siya, walang hangin. Ngayon, kailangan nating gawagan dito. Balik ko lang tong hose. Gawagan natin ulit. Gus-gusing mekaniko talaga. So push muna natin ng konti pa ito. Huwag nating hayaang makapasok yung hangin. Ayan, palabasin natin yung hangin. Ang dami palang hangin kaya pala ayaw. So para mailipat natin lahat ng hangin, higupin muna natin. Marami siya talagang hangin sa loob Ito, medyo nawala yung hangin. So yan, medyo nag-solid na yung ano niya, yung flow niya. Tapos ngayon, tulak na natin siya pabalik dun sa baso.
Ngayon, tulak-tulak natin. Bomba-bomba. Yan, meron na siyang resistance. Kailangan lang bombahin natin ng bombahin. Kasi pag pabomba, yan, palabas yung mga bula. So nagkakaroon ng mali ng bula doon sa ating caliper. Kailangan bombahin nyo ng mabilis eh. Parang nagkakalo ng poso. Ganun ng dito eh. Kaya nagkakahangin ah. Marami talaga siyang hangin. Sipsipin muna natin eh. Kasi ginaganto ako pag nag-bleed eh. Sip-sip balik, sip-sip balik, sip-sip balik hanggang sa maging solid yung ano, yung kakatin muna natin lahat ng maliliit na bula. Sa pag maliliit kasi na bula na hindi mo pwedeng i-underestimate to eh. Kasi itong mga bula na to, pag nagsama-sama yan, magiging isang malaking bula din yan eh. Kaya kailangan mawala sila. Balik na siguro natin ulit. Ipon na ba yung basa natin? Meron na. So medyo may karumihan talaga yung ating caliper. Yung mga maahang pa rin libag. Ngayon, ipitan natin to ng konti. Higpitan na pala natin, I mean. Ayan, higpit na siya. Pindot. So ito, may resistant na siya. Pisilin na lang natin. Tapos unti-unti nating luwagan dito. Unti-unti nating luwagan. Pisil, maliit, pisil. Huy! Pisil. Tapos ipitan natin. Special tayo. Ito, maskip na. Rock solid na siya dito. So ang gagawin natin ngayon, ay naputol na. So yun, talagang tatanggalin ko talaga siya. So kailangan bago natin gawin yun, hinisin na natin muna itong mabuti. Tapos ipitan muna natin dito itong mabuti. Yung ating bleed cap, mag-i-stay muna siya dyan. Ang gawin natin ngayon, ibalik yung pads. Ibalik natin ngayon yung pads. Iwasan nyo nga lang mahawakan yung pads. Kailangan hindi siya mahipo. Ibalik natin siya dito sa caliper. For a while.
minor bend lang muna. Yan, hindi naman siguro matatanggal to. Ayusin na natin konti. Yeah, minor bend. Yan, okay na siguro to. So, install muna natin dun sa ating bike. So pagka galing kayo doon sa messy na trabaho, like yung paghawak ng langis, iwasan na yung dikit dyan, delicate. Maraming beses na nangyari sa akin yun eh. Minsan kasi aligaga ako magtrabaho eh. Kulit natin. So itong layunin yan kung bakit natin ikinakabit dito. Kasi unang-una, yung brake pads ko, wear out na eh. Kasi pag sinunod natin yung travel dun sa bleed block, magkakaroon tayo, magiging resulta ng spongy brakes eh. Kasi masyadong malayo yung travel ng pads. Dahil kasi manipis na siya eh. Kaya ang layunin, para maiwasan yung spongy feeling, kailangan yung pads ang palapitin natin dun sa sa rotor. So nangangahulugan yun na paiikli natin yung travel ng pads para maging solid yung pisil nitong ating lever. So yan, kita natin. So don't mind muna na naisentro itong caliper. So ang layunin muna, dapat makukuha natin yung tamang brake feel. So yan, pinindot ko dito malalim. So yan, nag-lock na, medyo sumikip na siya. So ang goal natin, makuha yung brake feeling niya dito. So medyo masikip na siya, medyo nakukuha ko na yung feel. Ayan, ganyan. Tapos pag titignan nyo mabuti dito sa caliper, kaya pansinin nyo yung caliper ay gumagalaw na yung pads. So nagtatravel siya as intended na layo niya. Kasi pag sinunod natin yung sa bleed block, malayo yung magiging magiging travel niya. So ito solid na to. Solid dito sa ngayon. So meron pa tong final step bago natin ito tuluyang isara yung ating brake lever. Ang ating goal ngayon ay alamin natin kung may mga bubbles pa na natira. Ito ang gagawin natin. Lalagay natin ang hose. Itong caliper. Itong hose na to, magsisilbing drain ito. Magsisilbi siyang drain. So ang gagawin natin, i-eliminate natin yung bubbles na nandito sa loob ng caliper. Gawin natin, sahod natin, lawagan natin to, yung bleed port, tapos hayaan nating tumulo siya. So ito, tumutulo na siya. Yan, patuloy natin konti. So nakita natin wala naman siyang bula. So hayaan lang natin siyang tumulo. Tapos pisilin natin dito. Wala. Good naman siya, good. Sige, pisil pa natin. Tapos sara natin yung ngayon. So far wala naman ako nakikitang bula dito sa caliper. Pisilin natin ulit. So hindi nagbago yung yung brake feel. So palagay ko nakuha na natin siguro ng tama ito. Ipwesto lang natin ng tama yung brake lever para malaman natin. So para matest natin siyang mabuti. So ingat sa pagtanggal nito. Ayan. Ayusin muna natin yung ating brake lever. Balik natin sa tamang ayos. Install natin siya gaya ng nararapat. So bago pala natin gawin yan, alisin muna natin itong lid cap. I-extra ko muna itong langis dito para hindi na tayo magpatapon ng buo.
Tapos extract na natin ito muna. Kapag ganyang binaklas, hayaan nyo munang mayroong overflow siya. Huwag na ninyong pipindot. Pwede natin pindutin once yung itong lever. Lalabas yung konti, tapos bitaw. Yan, bumabaw na siya. Tapos saka natin balik yung cup. Kita natin. Ayan, naikit na siguro ilagay na yan. So pag pinindot natin, gano'n naman yung brake lever pin niya. Okay naman. So ayusin muna natin sa tamang ayos. Kaya magpatuloy tayo. So pwesto natin yung aking levers na ganito. Pwesto tayo ng ganito. Yan. So ang ating proseso ngayon ay loose natin itong caliper dito sa baba, yung mounting nya. Loose natin to. Tapos pisilin natin yung ating lever. Ayan, ito na yung pinaka sentro nya sa tingin ko. Ayan, mapansin nyo gumalaw yung caliper. So hinahanap niya yung sentro nya. Ayan, sentro natin. As of now, feel ko rin sa brake lever, hindi naman siya nalalayo din sa kaliwa. So pagkukumparahin ko lang yung brake lever feel nung sa kaliwa at sa ano. So pansin ko dito parang may kulang konti lang naman, pero solid na siya. Solid na siya kung tutusin eh. Siguro malikot lang yung lever. So yan, pagka ganito permis, ayun, wala na siyang ano, wala naman siyang air bubbles sa tingin ko. Gagawin ko na lang para masigurado, babalik ko yung bleed cap uli sa taas. So dito sa ano, tama naman. Okay naman siya. Siguro doon lang sa ano, sa travel pala ng brake lever, doon sa reach. So i-adjust natin yung ating reach adjustment just to confirm na minsan may factor din yung pagsiset ng ano eh, ng reach adjustment. Dali. May factor din to minsan eh. Mali na naman. May factor din minsan yung reach adjustment eh. Na-experience ko yan nung nag-build ako ng Jory na ano, na one finger brake. Napansin ko dun sa ano, sa reach adjustment niya, pagka malayo, mabilis siyang pumapakat. Wala siyang ganong spongy feeling eh. Pero pag sa oras na ginawa mo siyang maikli yung ano, yung reach adjustment, nagkakaroon siya ng air bubbles. Parang nagiging spongy feeling. Yun yung hindi ko maintindihan sa brake set ng Jory. Sa Jory ko lang naman siguro na experience siguro yan. Maliban na lang siguro dun sa iba pang brake set. So itong reach adjustment ko, palagay ko ano na to eh. Palagay ko lang na kung kailangan baguhin. Nakuha ko naman yung feeling na hinahanap ko eh. Sinunod ko naman yung method dun sa caliper method na patapunin konti, saka wala naman lumabas ng mga bubbles eh. Tapos yung aking caliper, yung aking pads naman sa harap eh, so far so good naman. So palagay ko finish na tayo dito. Na-achieve na natin yung ating kailangan. So simple lang naman sa akin kasi mag-bid eh. Ginagawa ko, hila all the way. Papaagusin lang siya, patatapunin. Kapag consistent na yung tulo niya, okay na siya. So yun ang itsura niya ngayon. So inayusin lang natin itong cables mamaya. Ayusin natin konti. Tapos mag-cable tayo na lang tayong bago. So sinadya ko lang na ganito yung configuration na magkabaliktad yung left and right para mas malinis pa rin tignan yung cabling. So far so good, okay naman. Ngayon naman ipi-field test naman natin ito ngayon kung okay na. Sige, field test tayo. Testingin natin. Front brake check.
Okay, umagat. No bubbles. Okay. Response quickly. Okay. Naglalak naman. Ayun na. Medyo nakakalito lang. Baliktad yung orientation eh. So, para malaman natin kung gumagana na ng maayos, track stand tayo. Ay, mag-track stand. Front brake. Hindi. Front brake. Front brake. Ayan. Okay, makagat na maayos yung front brake. Good. So far, so good. Ayan, front brake. Okay na. So far, so good. Ayan, okay na. Magana na. Ayos na. Nagkabaliktad kasi. Aray ko! Woo! Fail. Woo! Shields. Mali.